Okay, so lesson 10, global demography, ano? So let's proceed. First things first, the meaning and origin of the word demography. The term demography was derived from the Greek words demos for population and graphia for description or writing. That's the phrase writings about population. So if we're going to the or if we're going to look on the structure of the word demography, we have here the prefix and the suffix graphy. Ano, yan, naging English literature tuloy tayo. No? So mamaya magiging math. Ano? Abangan yan. So demo, so ito yung prefix. Graphy, ito yung suffix. So kung titingnan natin sa ibang mga words like mga geography, photography, puro may graphy. So yung pala ay comes from the Greek word um, graphia, yung graphy na yon na tinutukoy na description or writing. Okay? So, yun lang naman siya. Ganun kadali. And in this case, demography, writing about population. So, di ba pag narinig natin yung word na demography, we're talking about the study of human population. Given na yan, basic things, So now, medyo palalimin natin ang konti, dagdag kaalaman. It was coined by Archil Gilliard, a Belgian statistician, in 1855. Kumbaga, nagmula pala sa kanya yung word na demography. Kasi nga, nakalagay dito, coined di ba? So, therefore, pwedeng sa kanya nagmula, maaari, na yung pagkaka-term na demography, Parang ganon. Ngayon, however, the origins of modern demography can be traced back to the John Grounds analysis of bills of mortality, which was published in 1662. So kung titingnan pala natin na may mas matagal pa na tao kung saan binigyan niya ng emphasis or sabihin na nating pinagmulan ng kasaysayan ng demography. Sa paanong paraan? Ito, si John Grounds, statistician siya just like Archil Gilliard, So, in this case, meron tinatawag tayong bills of mortality kay John Grounds. So, ipakita ko lang ito yung kay John Grounds na bills of mortality na binabanggit. So, bagalan natin ang discussion para mas makasabay tayo. So, the London Bills of Mortality. One of the most dreaded diseases in early London or early modern London was plague. Starting in 1603, government officials published weekly plague mortality statistic in a broadside series known as the Bills of Mortality. What does it mean? Kumbaga, syempre, yung mortality, alam naman natin, is the percentage of deaths in a population, Ilan yung bilang, okay, numerical values, no mga nangamamatay, yun yung tinatawag, syempre, nating mortality. But, in the case of London Bills of Mortality, ang main focus lang niya, yung bilang ng mga nangamamatay dahil sa sakit na plague, So, remember, yung ating discussion dati, yung pandemic na Black Death, yung bubonic plague, noong 1400s, na mas matindi pa siya sa COVID-19, So, um, kumbaga connected, maaari, yung plague na yon dito sa tinutukoy na plague noong 1603, So, kung saan tinitingnan na specifically sa syudad, ng London, yung mga lugar doon, ito yung tinatawag ng Bills of Mortality, kung ilan yung mga nangamamatay, per, let's say, street yata to, or parang lugar, something ganon, di ba? So, yun yung pagtatala sa Bills of Mortality. Ngayon, kalaunan,
The bills grew to include not just plague deaths, but also dozens of other causes of death, ensuring their continued publication for decades after the final outbreak of plague in England. So kalaunan pala, yung pinaggagamitan natin ng bills of mortality noong 1600s, 1603 pagsisimula na yon, ano, ay kalaunan ginamit siya din sa pagtatala, okay, ng causes of death ng ibang sakit, ano? Okay, hindi lang plague, 'di ba, mga tuberculosis at kung ano-ano pang mga sakit. So dinamay na sa bills of mortality. And that is the time na yung bills of mortality, yun yung nag-udyok, okay, dun sa idea ng the study of human population na demography. Parang doon nagsimula eh. Okay, kay John Grounds. Parang ganun ang idea nun eh. Okay na? So, kaya sinasabi na si John Grounds is the founding father of the study of human demography. Founding father si John Grounds. Ano? Okay na yan. Huwag na natin masyadong palawigin. Nasa definition pa lang kasi. So, or origin pala yun, ano? So, kaya naman definition. By its meaning, as cited by Tulkinski, demography refers to the study of populations with reference to size and density. So, syempre, tinitingnan natin sa demography, sa population, yung kapal, ano, yung lawak, ano, ng mga tao, or I mean, dami ng mga tao, di ba? Parang ganon. Aside from that, yung fertility, kapag ka sinabi natin ganyan, syempre, alam naman natin yan ay birth rate, ano, of a population. Ilan yung mga babagong silang, fertility rate. Mortality, syempre, the number of deaths in a population. Ngayon, you can take it down, ano? Meron tayong dalawang uri ng mortality rate, ano? We have the crude mortality rate and the specific mortality rate. Paki-take down notes, ano? Yung crude, parang galing sa word na crudo, di ba? Parang ganun pag tinagalog mo yung crudo, no? So, crude mortality rate. So, pag sinabing crude mortality rate, measures the total deaths, okay, from all causes in a population. I repeat, measures the total deaths from all causes in a population. Meaning, regardless kung ano yung pinanggalingan ng sakit or ano yung causes of sakit, and also regardless kung anong edad, ano, nung nagkasakit, kaya ganun ang ikinamatay, ano. So, i-record yan, ano, dun sa crude mortality rate, ano. Kumbaga, basta bilang ng mga nangamamatay, crude mortality rate ang tawag doon, ano. Parang ganun kasi yan, tinitingnan dyan. Total deaths, ano, from all causes, ano, in a population. Hindi tinitingnan yung dahilan, kundi lahat ano na dahilan ng pagkamatay itatalayan ano basta namatay. Okay. Now, we have a specific mortality rate. From the word itself is specific ano. Um Focus on specific subgroups like yung mga age specific, okay, to identify risk. Halimbawa, ito yung sariling example ko lang ano. May tinatawag na sakit na progeria. Maaari na first time nyo lang yung narinig or narinig nyo na pero hindi nyo masyado alam. No? Or maaari yung iba alam na yon. So, pagka sinabi natin progeria, ito yung mga tao, medical condition siya na rare biological disease, ano, in which yung tao na nakakaranas ng progeria ay meron siyang lifespan ng mga 10 years old or 12 years old or parang naglalaro sa mga ganong edad. Meaning, kapag nakitaan mo pa lang ano, babang panganak, ganito, ganyan, makikita mo mukhang matanda na, ano, tapos maliit. So, parang ganito yan. Halimbawa, yung taong nakakaranas ng progeria, 10 years old pa lang yung edad niya. Pero yung kanyang physical picture ay literal na pang 60 years old
or 70 years old, ano? Parang ganun. Okay, literally, ano? Sa mga taong nakakaranas ng progeria. So, ganun pala yon, ano? May mga tao palang ganun. Maliliit lang silang tao. Parang ganun eh, ang alam ko. Maliliit na tao, tapos mukhang matanda talaga. Okay, sa kanilang edad. Parang advance ng 50 years old yung pagkakaitsura nila eh. Okay. So, in that way, I think pwede siyang pumasok sa specific mortality rates kasi tinitingnan na ganito lang yung taning nila sa mga ganito ang sakit, ano, or medical condition. Mga 10 years, 12 years old, di ba? Okay? That's the thing. Now, let's proceed to the next. Sinimay natin isa-isa, no? Growth, age, distribution, migration, and vital statistic and the interaction of all this with social and economic conditions. So, may nakalagay dito, vital statistics. Hindi yung vital statistic ng ano ha, measurement daw ng woman's body. Kasi meron ako nakita sa dictionary nung tinitingnan ko dati yung definition ng vital statistic. Nakalagay doon, measurement of woman's body. Like, yung waist, chest, hips, mga ganon. Pero hindi yun yun, ano? Siyempre naman, we're talking about demography. Pagka sinabing vital statistics sa demography is the quantitative data concerning the population, such as the number of birth, marriage, and deaths. Basta ang keyword lang sa vital statistic, births, deaths, and marriage. Yung number ng ganun. Okay? Okay. So, sa population. So, din eh, demography is based on vital statistics, reporting in special surveys of population size and density. It measures trends over time. So, di ba, pag tayo nag-measure sa isang graph, ano, linear, ano, progression, or what, kung ano man, yung makikita natin, ano, yan, naging math na tayo ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo eh, math na tayo ngayon. Kanina, English literature, ano, so, anyway, hindi, mamaya, meron pang math, ano, ng mga term na babanggitin tayo, no? So, di ba, pagka nakikita natin yung trending, ano, maaaring bumababa or bumabagsak siya over time, ano? Okay, in the past year or months or something, pag tayo nag-graph, ano? Okay, X and Y axis. Anyway, moving on, dito naman tayo sa susunod, ano? Now, it was only in the 20th century that mortality declined in Africa and Asia, with the exception of Japan. So sinasabi pala dito na noong 20th century, ibig sabihin ng 1900s, ano, alright, that mortality or yung mga bilang ng mga nangangamatay ay nababawasan, nagde-decline, ano, okay, during that time or during those times sa Africa and Asia, with the exception of Japan, ano? Bakit kaya? Ito naman self-explanatory, ano, or interpretation ko lang, ano. Alam nyo kasi sa Japan, kahit sa kasalukuyang panahon, ano, kung makikita natin, may part doon na talagang mataas yung honor, okay, sa mga tao. I mean, highly respectable, 'di ba? Okay? So yung mga tao doon and mga gagalang mismo, 'di ba? So, 'yun. Kumbaga binanggit natin, we mentioned the word respect, ano, mga ganon, honor, yan, mga ganyan. Halimbawa, ano, sa Japan, pagka government officials ka or may mataas kang katungkulan, ano, marami kang nasasakupan. And once na nagbigay ka ng disgrace sa iyong nasasakupan o sa tao mo or what, ano, so magre-resign ka automatic. Ano, ganun sa Japan. Ganun kataas yung respeto doon, ano? Okay, may paninindigan. And yung extreme cases doon, nung panahon dati okay, matagal na. So, may mga nababalita na mismong nagpapakamatay. Okay? Yung official. Kasi naisip niya na nagbigay siya ng disgrace or disrespect, ano, sa mga tao niya or sa community. Kaya iniisip niya, harakiri, ano, yung buhay niya yung kapalit. Parang ganun. Ganun kataas, ano, yung respeto sa Japan. Whereas sa ating bansang Pilipinas,
So, kumbaga, harap-harapan na tayong niloloko minsan ng government officials, pero hindi pa mag-step down o mag-resign, ano? Yung iba nga, may senator nga daw na hindi na nagtatrabaho halos, pero 100,000 lagi or halos kalating milyon yung sweldo. So, ang tindi nun, ano? 'Di ba? Anyway, pero huwag na natin pakalman yung ganong usap. Ibang usap na yan, ano? Lalawig tayo sa mga ganyan. Okay. Now, going back, diba, Japan ang pinag-uusapan natin. Ang alam ko pa sa history ng Japan, meron diyang mga suicide forest eh. Okay? So, kumbaga nakakalungkot, ano, na may mga ganong lugar kung saan yung ibang tao doon nagsusuicide doon sa kagubatan na tinatawag na suicide forest. Dati na-curious ako, pinanood ko yun. Ano nga ba itong suicide forest? Ano? Ano ba, may kabataan doon nag-suicide, ano, tapos may bungo, mga ganon. So, siyempre, alarming, ano, kung makikita natin. Parang ngayon, sarado na yata yun or sagrado, ano. Hindi siya dapat pwedeng basta lang pasukin ng ganong kagubatan, ano, sa Japan. Yung suicide forest. So, ganon, ano, sa Japan. Okay. Next, in India, life expectancy in India was only 24 years in the early 20th century, while the same life expectancy occurred in China in 1929 and until 1931. Sabi ko nga lagi, ano, hindi ko pinaniniwalaan na 24 years old sa India, yung life expectancy nila. Bakit ka bata, ano, during the time noong 1900s, ano? Parang ganun. Ibig sabihin, kung mga 30 plus lang yung edad mo sa India nung panahon yon, swerte mo na. Kasi ang average ng mga nabubuhay during that time is 24 years old lang. Okay? Maging sa China. So, na-research ko siya, tunay naman talaga pala yon, ano? Hindi pala siya gawa-gawa lang. Akala ko kasi, para kasi mukhang exaggerated eh. 24 years old lang, 'di ba? Yung kahantungan ng buhay or in average, hanggang do'n lang, kalimitan umaabot. Nung dati sa India, gano'n pala sadya, no? Ang tindi, ang ikli ng buhay. 'Di ba? Kung makikita natin. So ngayon, unahin ko muna yung susunod. Fertility decline in Asia did not begin until the 1950s and so on. So, binabanggit dito, syempre, fertility decline. Yung birth rate, ano, na pag increase ay nag-decline, ano? So, ibig sabihin, sige, para hindi kayo malito, yung birth rate ay nag-decline, ano? Ibig sabihin, yung mga babagong silang, okay, ay nag-decline, parang ganun. Pero, the thing is, did not, ano, begin until the 1950s, ano? So, kalaunan pa lang, nung 1950s, saka pa lang nangyari yung decline ng mga babagong silang, ano, yung bilang ng mga ganon. Yon, no? In the case of Japan, I hope di kayo nalito dun sa sinabi ko, it was until the 1930s that the total fertility rate did not drop below 5 births per woman. Okay. Now, let's proceed to the next para mabilis tayo. This resulted in rapid population growth after the World War, affecting the age structure of Asia and the developing world. So kung makikita natin, ano, actually naka-apekto naman talaga, ano, yung mga World War, kaya kung bakit madaling namatay, ano, yung average, ina-average pala, ano, ng mga tao na ganun lang, ano, yung kahantungan ng kanilang buhay hanggang doon lang. Parang ganun kasi ang idea. But the thing is, ang dami pang factors na pwede nating masabi. Like yung mga proper sanitation, hygiene, and also poverty. Nakaka-apekto rin kasi yun sa lifespan or life expectancy ng tao. Ano? So now, halimbawa, ano, ito naman yung kwento ko na sa inyo dati. Yung sa India, 'di ba? Pagka Indiano, binibiro nung iba, malakas daw ang putok, ano. Hindi, pero hindi naman natin minamasama. I mean, bagay, masamang tingnan na. Akin na, ganun. Amoy anghit, mga ganun, ganun, etc. Pero parang, pangit ang pagkakasabi natin, di ba? Di ba, mga ganun. Kumbaga, lack of hygiene, mga ganyan. Tapos sa India, hindi naman sa pinupulaan natin, pero parang ganun ang himig ko, no? Sa India, di ba, yung mga pagkain doon, kinakamay yung palamig, ano? Yung pansalok ng palamig. Okay?
kinakamay eh. Tapos yung fishball, mga ganun, mga street food, ano, kinakamay talaga. Tapos, pag nagawa ng soft drinks, ano, meron silang improvise na panggawa ng soft drinks. Tapos, kinakalog-kalog, ano. Tapos, yung bote, ibabato sa, okay, sa bubong, ano. So, hindi naman sila inaano ng bubong, pero binabato nila yung bubong. Paulit-ulit na ganon, ano, para ma-shake lang yung soft drink na ginawa nila. Wala lang, bakit ko may nakwento? Well, I'm talking about yung idea ng sanitation, ano? Parang hindi malinis, ano, parang madumi. And nakaka-apekto yun sa health kasi. Okay? So, ayun. Pero nung tinignan ko ngayon, sabi ko ba, 70 years old. O, tumaas na dati, 24 years old yung average sa kanila, no? Na life expectancy ngayon, 70 years old. So, yun ang nakalagay. Maraming ang factors din yan, like yung mga education, yun nga, poverty, aside sa mga sanitation, ano, di ba? So, yun ang tinitingnan natin yan. Now, specifically the baby boom in the developing world was caused by the decline of infant and child mortality rates. The West, on the other hand, experienced baby boom that resulted from rising birth rates. So, ganare. O, dagdag kaalaman lang ito, no? Kung makikita niyo sa aking screen, may nakalagay dito, no? Bago tayo dumako dyan, dito muna sa kabila. As of 2024 to 2026, the average global life expectancy at birth is approximately 72 to 73 years old. So in general, ano, or globally, so yung average ng buhay ng tao is pumapalo ano sa 72 to 73 years old. While this figure dropped temporarily due to the COVID-19 pandemic, rolling back to 2016 levels of roughly 72.5 years, it has been recovering. Ito, something interesting, ano? Women tend to live longer 75 years old, whereas yung men, 70 years old. So, ganito, ano? Kung makikita natin, balik lang natin, ano? Ang mga kababaihan daw, so mas mahaba yung buhay nila by approximately 5 years, ano, as compared sa lalaki. Okay? Parang ganon. Ang dahilan naman dyan, syempre, yung mga habits, ano, yung mga healthy habits, ano, or I mean, yung sa, let's say for example, yung mga bisyo, di ba? Kita nyo naman, di ba? So, bilang kalalakihan, ano, or sa kalalakihan, ano, so madalas doon parang subjective sa bisyo, like pag-iinom, pagsisigarilyo, no, na nakakaapekto sa health. Whereas sa mga kababaihan, parang hindi ko masyado or madalas or hindi halos ako nakakita, ano, hindi, kukunti lang, ano, na mga nagbibisyo, na mga nagiinom, at saka yan, mga nagsisigarilyo, no. So, yon. Kung meron mang gano'n, siyempre, patagunin or hindi gano'n kadalas, di ba? Okay? So, my point is yon, yung mga habits, ano, nakakaapekto yun sa life expectancy ng tao. Kaya kung bakit mas mahaba daw yung buhay ng woman kumpara sa male, ano? Okay? Or men, ano? Now, ang nakikita ko pa lang din dyan, dagdagan ko lang ng konti. So, ang men kasi, tayo bilang lalaki, mas risky yung ating ginagawa, no? May mga times na gano'n talaga. Alam ba, yung ibang mga kalalakihan na iba yung trabaho, ano, na something delikado, okay, nasa impapawid, or basta yung something na dangerous that you can think of, ano. Yun yung parang example ko, no, okay? Kaya yun, parang mas maikli yung buhay ng men as compared sa women. Mas risky kasi din nga yung ginagawa natin mga kalalakihan. Whereas yung mga women, mas careful sila laging maingat, ano? Okay? Sa mga hakbang na ginagawa nila, no? Parang gano'n. So, yun. Nauna nakita natin yon dito naman. So, sinasabi sa Monaco daw, owns the highest life expectancy in the world with an average lifespan of 86.5 years. Biruin mo yun ang tanda nung average sa kanila. Whereas sa ating Pilipinas, ang alam ko, nasa 71 to 72 years old yung average or life expectancy na
Yun nga, yung lifespan natin ng mga Pilipino, no? Dito sa Monaco, 86, ano? Other naman yan, mga San Marino, 85.8, Hong Kong, 85.6, and sa Japan, halos 85 years old, which are noted for excellent healthcare, low-fat diets, and active lifestyle. What does it mean? Simple lang naman siya, no? Dun sa ganong country like Japan, magandang ambience, magandang atmosphere, ano? Maganda yung hangin doon. Literally, ano? Hindi siya ganong kapolluted. Unlike sa ating bansa, no? May pagka-polluted at saka lalo na sa ibang bansa, no? Parang ganon. So sa Japan, maayos, ano? Yung hangin doon, as in, yung atmosphere. And also, pagkakaalam ko, naroon yung mga pinakamatatandang tao sa buong mundo. Or doon marami pala, no? Okay? Sa Japan. Like, mga 115 years old, 110 years old, di ba? Mga ganong kahaba ang buhay. So, the reason for that, dahil ng kanilang lifestyle. So, ang alam ko sa mga ganyan, yung mga nagtetake ng mga herbal lagi ng gulay, kumbaga sa hayop, herbivorous. Pero sa tao, vegetarian, ano, lagi ng gulay. Okay? So, magiging green na ang iyong balat niyan, ano? Para ka naman si Hulk pag lagi kang gulay. Hindi, joke lang. Pero ganun yung kanilang, ano, habits, ano, nung talagang matatanda na, no? Okay, na tumatagal yung buhay. Okay, kahit naman mga 80 plus lang or 70 plus. So, pansinin nyo, anong binibili nila lagi? Prutas. Ano pa? Gulay. 'Di ba, yung mga nanay niyo halimbawa kahit hindi naman gano'n katanda na 70 plus, yung mga 50 plus laang 'di ba, mga magulang niyo alam ko mga gano'n ang edad, eh. Um, Siguro ano 'yan mga gano'n, mga gulay ang gusto nilang bilhin 'no, pero lalo na pagka matatanda talaga yung mga 70 plus ano, pansin niyo gano'n, bakit? Kasi nga gusto nilang ma-maintain yung maayos na health. I mean, ayaw nila na siyempre maging prone sa sakit ano, kaya gano'n. Yun lang naman siya. Whereas tayo na mga bata-bata pa, kahit ako bata-bata pa 'no, kumbaga more on yun masasarap na food ano, kung kaya 'no, lalo na kapagka mapera or may trabaho katulad natin katulad ko ano, or nagtatrabaho 'di ba, nakakabili ng mga fast food lagi, mga gano'n, kaya. So anyway, okay na tayo diyan, dun sa usaping ganyan. Nasa first slide lang tayo ano, dun pa lang magtatapos yung first slide natin ano. I think wala na akong nakakalimutan dun sa part na yon. And ano, diretso na tayo para tapos na? Sige na nga, diretso na nga tayo. Okay, ano lang 'to, hanggang first slides ano. I mean, yun nga, tama. Okay, nasa slides 3 na tayo 'no, okay. Then susunod yung first slide, then tapos. So dito, para mabilis, theory of demographic transition. So sinasabi dito na demographic transition started in mid or late 1700s in Europe. Pwede niyong i-take down notes yan. Demographic transition started in mid or late 1700s in Europe. Meaning, nagkaroon ng significant changes in terms of birth rate or mortality rate noong 1750s or 1780s ano sa Europe. Parang ganun lang naman 'yon, no? So ngayon, meron tayong theory of demographic transition na binabanggit dito na para bang pinatutungkulan dito yung prediction ano sa mga bawat stages na nagaganap sa ating society, ano? So una, stage 1. Stage 1, pre-industrial society, death rates and birth rates are high and roughly in balance. Okay? So, kumbaga fluctuating siya. So, tinatawag din to, pwede nyo i-take down notes to ha, pre-transition society. Okay? Paki-take down notes. Pre-transition society. Characterized by high birth rates and high fluctuating death rates. So, ayun ka na rin. Sa bawat stage, merong kaakibat na country na parang pinaka-illustrate. Okay? Example, dito sa stage 1, United States in the 1800s, yun yung nag explain
sa death rates and birth rates are high during those time or during that time, noong 1800s sa United States. Basta tandaan nyo lang, sa stage 1, United States, yung in-illustrate na country. O, ganun lang. Okay, that's it. Now, dito, population growth is typically very slow in this stage because the society is constrained by the available food supply. Therefore, unless the society develop new technologies to increase the food productions, discover new sources of food, or achieve higher crop yields, any fluctuations in birth rates are soon matched by death rates. Okay? So, kung makikita natin, um, sa pagdami ng babagong silang ay tinatablahan lang din ng dami ng mga nangamamatay. Kasi nga sabi dito, death rates and birth rates are high. Kumbaga meron siyang inverse correlation in terms of category. Kasi nga death rates kabaligtaran ng birth rates, So parehas silang mataas, pero kung titingnan natin, may positive correlation sa ganon. Pero in terms of category, inverse, 'di ba? Kasi birth at saka death, 'di ba? Parang ganon sa math, So ayun, yung ating makikita diyan. Binabawian lang, vice versa, nung death rates, yung birth rates, or nung birth rates sa death rates. Okay? Yung bilang. So, fluctuating talaga siya. And because of that, very slow yung population ng pag-grow. So, next we have number 2. So, dito naman tayo sa number 2. In stage 2, that of a developing country, death rates drop rapidly due to improvements in food supply and sanitation which increase lifespan and reduce disease. So, ganito lang naman ang keyword dyan. Sa stage 2, death rates drops. Okay? Or death rates decline. Yun lang, then tapos, stage 2. So, yun lang yung parang keyword. Di ba? And also, when it comes to the country, that best illustrate the stage 2 is Afghanistan. Okay? Paki-take down notes, Afghanistan. Okay? Yung stage 2. So, dito sa stage 2, tinatawag din to na early transition societies. During the early stages of the transitions, the death rate begins to fall. Okay? Nag-decline yung mga dami ng mga nangangamatay. And because of that, as birth rates remain high, the population start to grow rapidly. Kasi nga, di ba, sa stage 1, ang taas ng birth rates, ang taas ng death rates. But sa stage 2, mataas pa rin yung birth rates. But the thing is, yung death rates bumaba. Therefore, the population start to grow rapidly sa stage 2. So, kaya nakalagay dito sa iba mong part, the improvement is specific to food supply, typically include selective breeding and crop rotation and farming techniques. So, mas nag-improve na yung way ng pag-accumulate lang natin, halimbawa, ng pag-harvest, okay, ng mga palay or kung ano mang na, let's say, vegetable na kung ano man yan. Pero yun nga, pangunahin yung sa palay, di ba? Para gawing bigas at kanin, So, other improvements generally include access technology, basic healthcare, and education. Prior to the mid-20th century, these improvements in public health were primarily in the areas of food handling, water supply, sewage, and personal hygiene. So, ang dami ng improvement na nagaganap, noong 1950s kasi nakalagay dito, prior to the mid-20th century. Ibig sabihin, before 1950s pala, Okay? So, parang ganon. Another variable often cited is the increase in female literacy, combined with public health education program which emerged in the late 19th and early 20th century. Okay? Next. So, dito naman tayo sa stage 3, Okay? So, stage 3 naman tayo. Yan. Um, in stage 3, birth rates fall. Baligtad naman ngayon. Kung sa stage 2, ang
Death rates yung nag-decline or fall. Ngayon naman yung birth rates yung nag-fall. Okay? So birth rates decrease due to various fertility factors such as access to contraception, increases in wages, urbanization, reduction in subsistence agriculture, an increase in the status and education of women. The same thing, ano? Okay, yung kanina, literacy of women, parang ganon. Yan naman, education of women, which is connected yan sa mga family planning, ano? Okay? A reduction in the value of children's work, an increase in parental investment in the education of children and other social changes. So, now, nasa stage 3 tayo. So, tinatawag din to na late transition societies. Pwede nyo i-take down notes yun ha. Late transition societies ang stage number 3. Birth rates start to decline. The rate of population growth decelerates, ano? So, kasi nga yung birth rates, di ba? We're talking about yung dami ng mga babagong silang. Ngayon, may nakalagay dito sa ibaba. While improvement in contraception do play a role in birth rate decline, it should be noted that contraceptives were not generally available nor widely used in the 19th century, and as a result likely did not play a significant role in the decline then. So hindi pala dahilan yung contraception kaya kung bakit bumaba yung mga bilang ng mga babagong ipinanganganak, ano? Okay? So, based dito sa ating notes, it is important to note that birth rate decline is caused also by a transition in values. Okay, ulitin ko lang ha. It is important to note that birth rate decline is caused also by a transition in values, not just because of the availability of contraceptives. Ngayon, may nakita tayong values na words ano na ginamit. Naisip ko doon, siguro related yan sa mga religion, 'di ba? Mga ganon. And ito na nga, nakalagay dito parental investment, okay, in the education of children and other social changes, para bang pinatutungkulan diyan na mas natututukan yung mga anak ano early on, okay, during their early stages ano ng kanilang mga anak. Parang ganun kasi yan. And because of that, nade-develop yung good values ano ng mga bata, kabataan. Parang ganun yung pinatutungkulan diyan. And nakakaiwas sa mga something na hindi magandang gawi, ano, yun ang sabihin natin. Now, sa values din na ang pagkaka-interpret ko diyan is yung mga religion. Let's say for example, sa mga ibang relihiyon ano, may mga values na, di ka pwede mag-anak kung hindi mo siya kapareha, ano, na ganito ang relihiyon. Or, kung tawagin is unbeliever, ano, parang ganon. So, yun ang katawagan kasi. Or, ano pa, hindi kayo pwede mag-anak hanggat hindi pa kayo kasal, ano. So, ganun kahigpit talaga. Siyempre naman, ano, kung susundan natin yung mga values. So, that's the thing, ano. So, because of that din, dahil sa values na yon, birth rates fall. Hindi dahil lang ng contraception, di ba? So, parang ganon. So, speaking of parental investment, ito lang ha, isingit ko lang to ha. Okay? Itong ganitong salita. Um, Siyempre, iba ngayon, ano, yung panahon ngayon, kumpara noon, ano, when it comes to parental investment. Ito lang ay observation ko lang ha. Huwag niyong mamasamain, ano. Pansin ko lang kasi, ano, halimbawa, mga magulang ngayon, hindi ganoong masyadong tinututukan yung kanyang mga anak, ano. Okay, pagka maliliit. Ibig ko sabihin, masyadong na-expose siyempre dun sa mga gadget, ano, technology. Okay? Parang ganun lang. I mean, parang masyadong nakatuon ka agad doon, ano, sa mga ganyan. And later on, pagka, halimbawa, naging dependent or something, bata pa lang na maliit, sinasabi ko elementary, ano, mga ganun. Okay? Mas naging dependent yung isang bata dyan. So, pagka inagaw mo yung gadget sa kanila, okay, may napanood kasi akong gano'n, eh, talagang magwawala, ano. So, the point is, parang hindi sanayin sa gano'n, okay, masyado, pagkabata pa lang. Kasi 'pag bata, madali siyang ano, eh, madala or what, ano. Parang gano'n kasi ang idea.
Okay, anyway, parang pang parents pa yung pagkakasabi ko, ano? Okay, ng ganitong wordings. Anyway, yan, parental investment, ano? So, mahalaga naman talaga yon in the education of children and other social changes. Ito, medyo dagdagan ko lang ng konti, ha? Medyo, related pa rin naman to, ano? So, mahalaga talaga, ano, yung supervision ng magulang mo sa'yo, okay, ikaw bilang kabataan, no? Kasi alam niyo, may kilala ako, pero hindi ko na lang sabihin, ano? Kasi something sensitive, ano? Okay, pero ang idea is, ano, dahil hindi siya nasu-supervise or natututukan ng kanyang magulang. Alam ba, bata pa siya eh. High school pa lang yun eh. So, para bang, yun nga, napapariwara siya, ano? Okay, ng mga maling gawi, ano? Yung mga ganyan. So, mga barkadang hindi maganda, yung impluensya, parang ganun ang idea. So, basta alam niyo na, yung something na related na gumagawa ng krimen or what, ano? Parang ganun. Kasi nga, in the first place, hindi natututukan ng magulang. Okay? So, ayun. Next, dito naman tayo sa number 4. Ano? Dito, during stage 4, ito matabas na tayo hanggang stage 5 lang to. During stage 4, there are both low birth rates and low death rates. Birth rate may drop to well below replacement level as has happened in countries like Germany, Italy, and Japan, leading to a shrinking population, a threat to many industries that rely on population growth. Now, dito sa stage 4, nasabi ko na sa stage 3 ha, yung Mexico. Okay? Parang napahaba yata yung discussion ko sa part ng stage 3, ano? Mexico yung parang tinutukoy na parang na-illustrate na country. Okay, Mexico. Okay, so next. Sa stage 4 naman, Sweden. Sweden yung parang pinaka-example na both low birth rates and low death rates. Kumbaga stagnant, ano? Yung paggalaw talaga dyan ng population pagka nasa stage 4. Death rates may remain consistently low or increases slightly due to increases in lifestyle, diseases due to low exercise levels, and high obesity, and an aging population in developed countries. So, ganito, ano, medyo magulo man yung pagkakakonstruct ng sentence dito or wordings, ano. Pero kung titingnan natin, di ba? So, yung pag-exercise, mahalaga yan, ano, sa ating health, ano. Kaya nga, it's a good thing na kayo, mga student, meron kayong PE subject na ang curriculum na focus niyan is exercise. Actually, sabi ko nga, iba yung curriculum nyo kumpara dun sa curriculum namin. Like, let's say, 10 years ago or 13 years ago, no, nung may PE subject pa ako, nung student pa ako, kasi edad nyo. Okay? So, the idea is, nung dati kasi, yung mga PE is more on, parang wala lang masyadong activity, pero paminsan-minsan may sport na nagaganap. Okay, mga team sport, mga ganon, di ba? Pagka higher year na. Pagka individual, yung mga tennis lang, ano? Mga ganon, or ping pong. So, more on ganon. Pero walang exercise noon. Ngayon naman, sa inyo, bukod sa may sport na nga, yata, ano? Di ba? Meron nga kayong ganon, ano? Meron pang, ano? Exercises, ano? Sa amin, walang ganon dati. Buti pa kayo, meron ganon eh. Hindi, pero maganda yan, yung mga exercise, ano, sa health. Di ba? Okay? So, alam nyo kasi, alimbawa, um, based sa research to ha. So, ang idea is kapag daw lagi nakaupo, ano, maghapon, so you are at risk daw sa kamatayan. Parang ganon. Okay? So, pag laging ganon ang ganon, kaya napaisip tuloy ako doon. Kasi bilang ako nagtatrabaho, no, pagka, alam maghapong online class or maghapon or magdamag na may ginagawa sa computer, di ba? Okay? So, yun. Masama yung ganon na lagi tayo nakaupo, di ba? So, yun. Anyway, ano pa nakalagay dito? By the late 20th century, birth rates and death rates in developed countries leveled off at lower rates. So ito, isingit ko lang since ito yung last na lecture ko ngayong ano ngayong week ano. Um, Dagdagan ko lang na information. Ito ay para sa inyong dagdag kaalaman, ano. Alam nyo kasi, ang tao, bilang tao, ano, pagka tayo masyadong na-stress, based sa research, ano, so, mas nagiging prone tayo sa sakit. Ibig sabihin, halimbawa, na-stress tayo masyado.
'di ba? Okay, stress. I mean, talagang masyadong stress. Ang kahantungan niyan, hihina yung immune system natin. And sa paghina ng immune system natin, prone tayo na magkasakit, magkalagnat or sumakit ang ulo or what, na ilang araw bago tayo gumaling. That's my point na dapat balance lang. Huwag natin masyadong i-stress ang ating sarili. Okay? Kaya nga pansinin nyo ha, sa klase ko, medyo kaibang niya, dating. Like, hindi tayo masyadong maraming pinagagawa. More on, ako yung maraming ginagawa kasi ako yung nagle-lecture. Parang gano'n, 'di ba? So, para maiba naman, parang gano'n. Okay. So, yun ang point ko na sa inyong mga ginagawa sa school ay di i-balance niyo. Huwag masyadong itodo, 'di ba? I mean, yun nga, may mga times na kailangan take a break din paminsan-minsan. Okay? So, yun ang point ko lang naman, Huwag masyadong i-stressin ang sarili. Okay? So, yun. Baka mamaya gamitin niyo yung sinabi kong ito sa iba, sabi ni sir ganito daw, huwag i-stressin kaya hindi ko nga muna gagawin yan. Gano'n, 'di ba? Anyway, depende sa inyong ginagawa. So, ano pa ba? Related to that, may mga naisip lang ako na gustong i-share sa inyo, baka kasi makalimutan ko na worth sharing, na connected din sa life lesson, di ba? Okay? Bago tayo magpatuloy or bago tayo dumako sa last part ng stage number 5, So, yon yung idea ng pressure, connected naman din yun sa stress, Kapag ka tayo masyadong nape-pressure, hindi tayo nakakapag-perform ng maayos. Alam ba, mataas yung expectation sa atin ng mga ibang tao, sa atin kasi magaling tayo. Minsan, sa sobrang pressure natin, hindi natin nagagawa or hindi nagiging maganda yung outcome, ng ating ginagawa because of expectation ng iba sa atin. Kaya minsan ang hirap din kapagka, yung iba nag-expect sa atin ng something great or something mataas, mga gano'n baga. Okay? So, ayun. Yun lang. Masabi ko lang yun sa inyo. Next, and the last na 'to. Stage number 5 na tayo. So, some scholars, stage 5 ta delineate a separate fifth stage of below replacement fertility levels. Other hypothesize a different stage 5 involving an increased fertility. So, debatable siya yung stage 5. Sinasabing below replacement fertility level and yung isa is increased fertility. Para bang ito yung sa kasalukuyang panahon, itong stage 5. So, debatable. Pwedeng masabing mataas yung fertility or increase in fertility or below replacement daw. So, kung aking titignan, parang nga siyang lahok-lahok. Pero kung obserbahan ko, halimbawa, may ibang kabataan, subjective sa mga ganyan, like teenage pregnancy, kasi nga lack of supervision ng magulang, hindi natutukan, kaya yun, napariwara sa ganun, na bata pa lang, okay, halimbawa, high school pa lang, nagkaanak na, or even college, hindi natutukan yung pag-aaral, parang ganun. So, mahirap yung ganun, So, kayo bilang mga student, nag-aaral pa ngayon, okay, ito naman ay payong mas matanda sa inyo or nakakatanda sa inyo, At bilang instructor ninyo, okay, at mga nagdaan na sa mga different mga bagay-bagay, na masasabi ko is, enjoy niyo ang pagiging kabataan niyo, So, wag muna kayong ganyang mga mag-asawa or what, di ba? Mga ganyang bagay. So, focus lang sa study. Hindi, meron kasing ganun Okay. Pero hindi gano'n kadalas, pero meron gano'n kasi, 'di ba? So, focus lang sa study para hindi magsisi, okay, sa huli. Kasi magsisisi once na makapasok na agad sa mga ganyan, 'di ba? Yung mga bata pa lang nagkaanak na, 'di ba? Mga gano'n. So anyway, moving on. Medyo something personal ang datingan, pagkakasabi kong gano'n. So, din sa iba bang part, the United Nations Population Fund categorizes nations as high fertility, intermediate fertility, or low fertility. May tatlong kategorya in terms of fertility. I-summarize ko na lang ha. So, sa Sub-Saharan Africa, yung mga poorest countries sa Africa, mga ganon, di ba? Pansinin nyo, high fertility sila. Bakit? I mean, maraming parang babagong sinisilang doon. Okay? Imagine that, Or marirealize nyo na bakit ganon? Kung sino pa yung mahirap, sila yung mararaming anak, Parang ganon. And
kung babalikan ninyo ano, nung unang panahon, halimbawa, lolo or lola nyo, ano? So, sasabihin nyo, let's say for example, hindi ko lang sure kasi mga edad ng lolo, lola nyo eh. Okay? Baka mga 70 plus nga lang, mga ganun, ano? Or 80 plus, I don't know. Okay, sa akin kasi mga ano ng edad is 90 plus, 100 plus, ano? Yung lolo or lola ko kung buhay pa ngayon. Pero puro patay na yun, ano? Okay, 100 plus na eh, di ba? Or 90 plus. So, ngayon, kung titingnan natin sa panahon nila, marami silang magkakapatid. Mga 12 years, mga 12 na magkakapatid or even 15 na magkakapatid. 'Di ba? Yun yung typical dati. Kasi nga bakit? Lack of education. Wala pa nung proper education about sa mga ganyang family planning, ano? Whereas ngayon, practical na, ano, pagka yung mga mature na, yung mga mag-asawa, hindi na sila nag-aanak na marami masyado. Parang mga dalawa na lang, tatlo, okay na yon. Okay? Para practical. Whereas, kahit sa kasalukuyan pa ng sa bagay, ano, minsan nakakaapekto talaga yung poverty, ano, kung sino pa yung mahirap, okay, kasi nga lack of education sa bagay, ay sila yung nakakarami ang anak, ano, parang ganun. Pansin nyo ka, ba, squatter areas or kung saan mang part, ano, na something mahirap talaga, ano. So, napansin ko yun, actually, may kakilala akong ganun, na mahirap yung buhay nila as in, magpamilya. Pero anak pa rin ng anak, ano, ewan ko sa kanya. Pero syempre, hindi naman natin pinapakalma na bahala siya sa buhay niya. Parang ganon. Pero yun, kakilala ko yun. Ano? And yun, ang point natin yung parang nakaka-apekto. Ano? Yung economic status din sa mga ganyang bagay. Then next, intermediate family, or sorry, intermediate fertility pala, hindi pala family. Sa United States, India, Mexico, kumbaga tama lang, ano, yung fertility rate doon sa mga bansang yon. Then, sa low fertility like China, Australia, and most of Europe will actually see population decline of approximately 20%. So, ang sabihin natin low fertility nga eh, ay sa mga China, Australia, and most Europe. Napaisip ako dito sa part ng China. Sabi ko, bakit sa China, low fertility? 'Di ba overpopulated doon or ang daming population doon? So, naisip ko siguro dahil 'yon sa ano, mga batas. Dati kasi may batas doon na ang batas doon is ganito. Pagka magpapamilya ka, isa lang yung pwede mong maging anak. Yun yung batas doon sa China. Hindi ko lang sure kung ina-implement pa yon or sa ibang part maaari, ina-implement yun sa China. Okay? Pero meron ganun dati, ang alam ko. Ano? So, kaya parang low fertility rate or low fertility countries kung tawagin na hindi pwedeng nang dumami pa uli yung population dito sa China. So, ito, dagdagan ko na lang, ano? Um, ito, speculation ko lang, ano? And pwedeng hindi nyo panawalaan. Halimbawa, yung COVID-19. Para sa akin lang to, ha? Halimbawa, yung mga globalista, no? So, kumbaga, na-originate yung COVID-19 sa China para mabawasan yung population. Parang ganun. Well, speculation ko lang yun. Okay? Kasi naisip ko lahat ng bagay na something strange na nangyayari or what, ano, or something masama is may dahilan kung bakit nangyayari yun. Everything happens for a reason, di ba? Parang ganun ang naisip ko sa lahat ng bagay eh. So, kaya ganun ko siya nakita na siguro kaya nagkaroon ng COVID-19, ah, isa yon sa parang mabawas ang population or what. Medyo ano man, medyo kakaiba mong tingnan. And syempre, para mas maging close yung magkapamilya, kumbaga nasa bahay lang, parang ganun. Ganun natin natitingnan. No? Okay? So, ayun. And ito, last na. Okay, last na ta. Final thoughts about dito sa ating global demography na discussion. Kumbaga, bukod sa discussion, ano, merong life lesson. Ito, final thoughts. So, na-realize natin na mga 70 years old lang yung life expectancy ng tao. Okay? In general yon. So, kung ating isipin, di ba, malayo pa yung edad nyo sa ganon. So, ang dami nyo pang pwedeng magawa, ano? Which is a good thing, habang bata pa, no? Di ba? So, marami kang pwedeng gawin sa iyong buhay. Pero kapag ka natanda-tanda ka na, di ba? Okay, alam ba, mga 65 plus years old ka na or even 70, parang napapaisip mo na yung kahantungan ng buhay mo na hindi na ganun magtatagal. My point is ganito. Think about your loved ones.
na mga lolo, lola nyo, or even your parents, ano, na tumatanda na. So, kumbaga, hindi naman habang buhay makakasama mo sila, no? My point is, i-cherish nyo yung moment na habang kasama nyo pa yung mga loved ones nyo na matatanda na, ano? Okay? So, ipakita nyo yung pagmamahal, diba? Yung appreciation na, yun nga, sila bilang mahal mo sa buhay, diba? Tumutulong sa iyo, etc. Mga ganon. Okay? That's the thing. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Kasi nga, hindi naman natin alam yung buhay, ano? Kasi kung akong tatanungin ninyo personally, ano, sa akin, na-realize ko yung ganon. Pero nung student pa ako, katulad nyo, hindi pa, no? Okay, pero maaga kong pinare-realize ko sa inyo yung mga ganung bagay, di ba? Na maging mas appreciative, ano? Okay, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga ibang tao, parang ganon, ano? Parang ganon. So, ako, personally, nung nagka-work ako, di ba, bilang instructor, so, na-realize ko yung gano'n na, sige, itong aking ina na, nag-iisa na lang magulang ko, ano, na kapag may request siya ng ganito, bibilhin or something, pinagbibigyan, ano, kasi naisip ko na, baka hindi na magtagal, ano, or something na, di ko alam ang buhay, ano, so, kailangan, may pakita ko yung pagmamahal, ano, yung pagpapahalaga, parang gano'n. So, the same thing sa inyo, ha, mga student, na, yon pakita nyo yung pagmamahal sa inyong magulang hanggang nariyan pa yung mga yan, di ba? Or inyong mga lolo at lola. So, ayan, yun lang. Medyo dramatic lang, ano? May halong life lesson yung ating discussion sa global demography. So, I hope marami kayo natutunan and realization dito sa